So today we are doing R&D for the Easy Medina short ribs. It's bone-in short rib from Spain, no? Usually sabi ng ni Well Meats and some other supplier, yung isang box daw na Easy Medina, it comes with about 5 to 6 kilos, no? And nasa ilang ano siya, ilang total gross ano niya, yung normally nagre-range yung 12 kilos per box, no? And it comes with 5 to 6 slabs, no? Ganito siya. Yan, makikita niyo naman bone in siya, individually packed. Yan. Sa Well Meats kasi nakalagay na kung ilang kilo yung laman, no? Binubuksan tapos ni okay lang, okay lang. And then may iba mga parang smaller ano, no, smaller slabs. Yan. Pero it comes with 1, 2, 3 3 bones, 1, 2, 3. Ayan, mga 3 bones normally. Yung iba naman 3 bones pa rin, pero mas mahaba yung kanyang slab, no? Alright, so basically by the looks of it, okay naman yung ano niya, marbling niya sa labas pa lang, no? Pero doon sa loob hindi pa natin siya masyadong na-inspect. What we're going to do is open this up. When we open yung slab, try natin dito tayo mag-ano sa ibabaw. Nagbutas muna tayo ng maliit lang. Try not to puncture yung meat, or if you have to puncture, doon ka sa may fat banda, para lang mawala yung pagkaka-vacuum doon sa loob. And then from that, open mo siya sa ibabaw. Ganito yung opening natin para yung juice tsaka moisture na nawala dun sa lumabas dun sa karne habang naka-vacuum pack siya will stay in the bag, no? Ayan. Kunin natin yung so we're used with US short ribs, and actually ito bago lang siya natin ita-try. So might as well make a video para din alam ng ating mga crafters what to expect with this brand of short ribs. Yan, laki. Yan. Parang hindi na siya gaanong need ng trimming, no? So yung mga ibang mga parts lang na hard fat cap. Mas maganda siyang i-trim habang ano pa siya, shield, no? Ito medyo nato na siya. Medyo nato na siya, kaya medyo mahirap-hirap na siya, yun. Kung kayo yung magti-trim, okay din na ibalik siya sa freezer muna for a while para to chill up a bit again, para mas madali siyang hiwain. Ayan. Ito kasi mga nasa ibabaw na to na fat, matigas siya, hindi siya yung normal na fat, no? Pagka sinama mo siya sa luto, hindi siya ganun ka-edible. Matigas. Yan. Sa likod naman, ganun din, tatanggalin lang natin yung mga ano. Pero ito, hindi na natin kailangan natanggalin yung iba, tinatanggal nila, iba naman hindi. Pero iba naman i-scar lang nila, no? Especially pagka marami na kayong nilulutong meat, so it will be time consuming. Pero yan, just scar it, no? Iba naman, tinatanggal talaga nila yung membrane. Anyway, we'll compare. Yung isa, tatanggalan natin ang membrane. Ito, scar lang natin. Yan.
Just taking off the mga loose ends, no? Kasi these parts will not survive yung smoking process na. Yan. Lalo na pagka yung mga parts na yan, you just have to round it. Kasi yun yung mga part na masusunog. Yan. Right, so basically that's it. Yeah, meron pang iba. Minsan hahawakan mo lang yung karne. Kailangan wala siyang mga loose parts. Yan. Meron silang tinatawag na aerodynamic para pagtama ng smoke and heat doon sa karne, smooth, no? Wala siyang masyadong bump, lump, and obstructions. Ayan. Ayan. So I think we're okay. Gagamitin natin sa pag-season ng mga beef, just like in Texas. We will be using 50-50 kosher salt and ground or 16 mesh ground pepper. Yan. So ito ay, we will start from the back. Yung iba naglalagay ng binder, no? Nilalagay nila yung mustard or minsan pineapple juice, apple juice, just to moisten the surface para dumikit yung ating seasoning or yung ating dry rub, no? Ngayon, since mainit dito sa atin yung karne, nagpapawis siya or nagmamantika siya on its own. Yeah, that's enough, no more than enough for the meat or for the dry rub to stick doon sa ating karne. So just like no, pag nagsiseason tayo, nag-apply tayo ng dry rub sa ating pork ribs or brisket and beef belly, it's the same thing, no? Swirl niyo muna yung inyong shaker and then try to make it even, no? Ayan. And then wag natin siyang irarab, just pat, no? Ayan. We start at the back kasi hindi naman ito yung presentation side. Ayan. So sa gilid naman, hayaan mo lang yung rub na tumama sa inyong kamay para doon sa gilid, no? Para may seasoning din yung gilid. Ayan. And then pwede mo na siyang baliktarin. Ayan. That's it. Ayan. So hindi natin alam yung kalalabasan nitong TC Medina, pero initial look okay naman yung ating karne, no? So gagamitin natin ngayon is 94 gallon 1/4 inch tank smoker. Yeah, ating ever dependable smoker dito sa Barrel Pro. Yan. Alright, so then Rani will continue. Magpapaapoy na siya, then mag-trim nung ating mga natitira pang karne. And then we'll see how it goes. And tingnan natin kung ano yung magiging output ng TC Medina and kung okay ba siya, no? For your restaurant or for your own consumption. Actually, napakamura niya, no? Ang baba ng karne, no? Itong time na ginawa namin yung video, April 2024, May na pala, May 2024, ay nasa 320 per kilo siya. So there may be changes, no, sa price, pero at this point parang it's worth the risk, no, with that price. Kaya yeah, so maybe you can also try it on your own, yung TC Medina natin. So we'll fire up the smoker and we'll get back to you later.
Hello guys, after 3 hours of since na nilagay natin yung meat kanina, eto na siya, mag-splits na tayo. Ayan siya. So, split na natin siya. Kaya tusukan natin siya ng probe. Since na reach niya na yung yung internal temp na 170, pwede na natin siyang ibalot ng butcher paper. Natin yung isa, yung dalawa, hintayin lang natin siya ma-reach ko yung dalawa na 170 na internal temp. Babalot ulit na din natin sila ng butcher paper. So balikan natin sila mamaya. Nabalot na natin ng butcher paper, kailangan natin siyang ma-reach ng internal temp ng 201 Fahrenheit internal temp. Siguro dintay tayo ng mga another 5 hours siguro, sana less, para kasi sobrang init na. It's time to crunch na natin siya. Balot na natin siya ng butcher paper. Okay, na-wrap na natin siya. So, hintayin na lang natin siya maging ma-reach niya yung 201 na temp. And then, pull out, pwede na siyang i-pull out. Okay. Okay. Morning, good day, crafters, mga kausap. So, moment of truth for our little R&D dito sa ating short ribs, no? Sinalang to ni Rani, binantayan niya for about 8 to 9 hours. So, tingnan natin kung ano yung kinalabasan.
Ang laki, pre. Ayan, no? Ayan, no? Ganyan po kalaki yung ribs na yan. Ano natin? So far, okay naman. Medyo lean siya compared doon sa USDA. Pero, maganda pa rin yung labas niya. No? So, tingnan natin yung gusto tayo. Tingin masarap, pre. Ngiting panalo, no? Pwede. Pwede. Pwede, bro. Overnight resting yan eh. Solid. Isang snapshot dyan. Ano yun? Yung parang picture sa gilid. Overall, it's a good meat. No, mura siya, 320 per kilo at this moment, no? May 2024. Pero, solid naman yung labas niya, no? Pwede na siyang pang-serve, bro. So, isang ganito. Tapos kasama na ng mga sides mo, no? Ang laki niya. So, I think it's worth the try. Hindi, masarap talaga, bro. Ito, masarap. So, the ends. So yan yung labas ng ating short ribs. Isang ganito lang, isang buto lang, plus your sides, rice, at mga pickles and Ito sauces. mga 3 to 4 person. Oh, ito, dami na ito. Yan. Alright, so that's our Easy Medina beef bone-in short ribs. Thank you, Well Meats, for providing this and for our R&D. Thank you. Ciao.